Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo? Sa buong week na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign kasi baka naman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ten of Swords yung dulo. Oh. Saga ba yung ilaw? Teka, taas natin to. Para hindi mag-reflect yung ilaw. Ayan. Ang naisip ko, may someone from the... Ay, teka lang. Kala ko the Fool to. Magician pala to. O sige, pwede rin. May someone from the past na tinatry i-manifest ng iba sa inyo. Ngayon, nandito yung 9 of Wands. So, ang dating sa akin, nahanda niya yung sarili niya sa pagbabalik ng tao from the past nga. Kaya lang, sad to say, mukhang hindi darating. Kasi ano to, Ten of Air nga, Ten of Swords, ending yan, di ba? Crisis. So, yung outcome nitong manifestation, failure. Clarify natin tong Six of Water. Sino tong someone from the past para may idea kayo kung tatama ba sa inyo tong reading or not. Kasi kung dito tatama sa inyo, eh malamang tatama to sa someone na malapit sa inyo. Okay? Kakilala o idol. Clarify natin tong Six of Water. Sino yung someone from the past, ang itsura niya. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Ay, Diyos ko po. Someone from the past. Snake agad Oh! Kita nyo snake plus heart. Parang alam ko na agad. Pero, syempre, may iba pa yan. Depende dito sa pangatlong card. Masyadong malaki yung deck na to. Sinakop na yung mga cards na 4. Oh. Someone from the past, di ba? Yung someone from the past probably nag-cheat sa iba sa inyo. Kasi may ending ng relasyon na wala namang kinalaman sa cheating, di ba? May ending na ang cause ay hindi lang magkasundo o pwedeng dahil sa pera. Maraming pwedeng ang cause. So, hindi lang laging cheating yung dahilan kung bakit nagbe-break sa relasyon. Pero sa case na to, ang breakup ay cheating, Ibiruin nyo, may ahas, may heart. Pag ganito, probably long distance
sila nung ex. So, ewan ko sa iba sa inyo, bakit gusto pa nila to eh. Niloko na nga sila. Tinatry pa nilang i-manifest to. Kaya pala may 9 of Wands dito na resilient o nasa kabila ng lahat-lahat ng pain. Gusto pa rin nila yung person na to. Diyos ko. Sabagay, hindi ko siya masisi. Yun talaga. Mahirap mag-let go. So again, applicable to sa long distance relationship. Doon lang tatama to. Okay? Anyways, tago ko lang itong malaking deck na to. At sa gabal siya. Masikip kasi dito. So, dito naman. Kuha tayo ng clue dito sa deck na to. Ito yung possible partner na Virgo. Virgo nga ba nasabi ko? O Leo? OMG, parang Virgo. Hindi ko pa nagagawa yung Leo. Nag-Virgo agad ako. Tingin ko Virgo yung nasabi ko. O partner na lang. Sino yung possible partner dito? Dahil nakalimutan ko ngayon. Anong zodiac sign itong reading. Pero tingin ko Virgo. Ito, Leo. Scorpio. Libra. Kung dito mama sa inyo, di baka tatama tong reading sa kakilala nyo. O idol. Ito yung possible zodiac sign nila. Virgo, kapwa Virgo, Aquarius, Taurus, Hitsura, tabi natin to at sa gabal. Ayoko nang makalat. Hitsura. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? Yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol in general. Payat, skinny. Hazel eyes. Either gifted siya na ganyan mata niya o contact lens. Hazel eyes. Yung brown na brown yung mata. Light brown. Ito. Sharp face. Probably skinny nga. Magsha-sharp lang naman yung edge ng face kung skinny. Diba? O pwede rin naman may something na sharp in a way na walang kinalaman sa bone structure. Sabihin natin sobrang tangos ng ilong, sobrang singkit. So, yun. Kasi pag sharp face, ayan, kita mo yung bone structure, yung mababa, mapanga, ma-cheekbone, malapad noo, yung ganon. Ito matangkad. So, may someone na matangkad. So, dito naman tayo. Kung masasabi nito. Ibang senaryo, ano to? Free will. Conscious choice. Tungkol saan? Gamitin ulit natin yung isang deck. O, ito na lang. Yung isang deck na kayo. Ito. Itong free will na yan.
At conscious choice. Oh, really conscious choice. Eh, depende kasi. Kasi mukhang unang scenario yung naisip ko, confession. May magko-confess sa iba sa inyo. So, depende sa inyo. Free will nyo, conscious choice, kung sasagutin ng iba sa inyo itong manliligaw, whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang itong may nanliligaw sa iba sa inyo. Pangalawa, ay tungkol sa reconciliation. So, depende nga sa inyo kung patatawarin nyo o hindi. So, yun yung ano. Free will at conscious choice. Ano pa? Ang masasabi nito? Compensation. Perseverance. Gamitin naman natin yung isang deck. Para magka-idea ako. Ano tong sinasabi dito? Dalawa yung tao eh. Di energy na lang lahat yan. So, tungkol saan to? Kasi ang dating sa akin, marireceive ng iba sa inyo ang kabayaran. Okay? Ang kabayaran ay may kinalaman dito sa tatlong card na to. Kasi masyadong naging mabait yung iba sa inyo. To the point na na-take advantage o na-abuse yung iba sa inyo. So, ganun ang dating. Kung na-take advantage, na-abuse, o ginawa ng anything na may kinalaman sa injustice, yun yung kabayaran dito. Marireceive na ng iba sa inyo. Okay? Oh. Enlightenment. Ano? Illumination celebration. Tapos false promises. Maganda sana kung nauna to. Bago to. Kailang nauna to eh. Bago to. Ang dating sa akin, may kaliwanagan na. At ito ay all about dishonesty. May kaliwanagan regarding dishonesty. Tungkol sa yung dishonesty o dishonesty. Kunin natin ulit yung isang deck. Iba-ibahin natin yung cards para masaya. Para di boring. Kasi ganito eh. May someone na naging cold. Ngayon, nagkaroon ng clarity tungkol sa dishonesty
in a way na nalaman niya na kaya pala naging cold yung person niya ay dahil marami siyang ka-text. Marami siyang ka-chat. Marami kausap in general. So, yung attention niya pala ay nasa iba-ibang klase ng tao. Wala doon sa iba sa inyo. So, yun yung reason bakit nanlamig yung person nila. Hindi na nag-text, hindi na nagparamdam o ginaw sila. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ang reason pala ay marami siyang ka-chat. Marami siyang ka-text. Marami siyang kausap in general. Hindi ko nga lang masabi kung sila na. Pero tingin ko wala. Marami lang siyang kausap o pina-flirt yung tao dito. O marami siyang babae o lalaki. Basta, marami siyang kausap. Ka-flirtan. Yung someone na dishonest. Ito, ano to? So, hindi ko na to, i-clarify dahil nagets ko naman agad. Ang dating sa akin, itong message ay para sa iba sa inyo na naging controlling na para bang ina-advise na mag-go with the flow at luwagan ng pagiging controlling. Ngayon, kung kayo yung naka-experience nito, na masyadong kinokontrol, so kailangan nyo ng help. Huwag mahihiyang mag-ask ng help. Ito na last spread bago tayo pumunta sa last deck. Ano to? So, ang dating sa akin, kung feeling nyo o ng iba sa inyo ay hindi sila na-appreciate o hindi sila nirespeto, dito papasok yung transformation na yun nga, may pagbabago na mangyayari. Ma-appreciate na yung iba sa inyo o pahahalagahan na o bibigyan na ng respect. Ganon. Ng kaaway niya o ng person niya, ganyan. Ngayon, ito na yung last deck. Ano pang masasabi nito? Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice sa buong week. Sa buong period ng week na to. Ano to? Love language, acts of service. Actions speak louder than words. Momento. A gift from someone special. Wow. So, makaka-receive yung iba sa inyo ng gift. Mula sa someone special. Ito. Spirit, soul, path. A personal evolution within your relationship. Ayun na yun. Yung sinasabi ko ditong transformation. Ito. Yun yung evolution. Yung di na-appreciate o binibigyan ng importance o hindi nirespeto. Tingin ko dun yun. Tatama sa relasyon. Yung sinabi ko dito sa dalawang to. Ito at ito. Ito na yun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So, now.